This is the Destroy Manila Podcast. Welcome sa bagong episode ng Destroy Manila Podcast. And we're gonna be with Denise and Drex Zamboanga. Ngayon, nandito si Denise, the woman of the hour sa One Championship. Kamusta ka naman, Denise? Okay naman po. Kamusta yung tanggap mo sa suporta ngayon ng tao sa'yo from the last time we talked? Ayun, sobrang nakaka-overwhelm. Tsaka syempre grateful ako. Iba kasi yung kapag sumusuporta sa yung mga tao, iba yung motivation na makukuha mo galing sa kanila. Kamusta yung pag-handle mo? Kasi pansin ko parang biglang lumobo na yung fan base mo eh. Hindi na. Kasi lahat ng tao pinag-uusapan ka na ngayon. Kasi nga... Yes, that's true, Denise. Talaga, nawala lang ako sa Pilipinas. Kahit dito sa Pinas. Lahat sila tinatanong sino si Denise Zamboanga. And Wow. parang instant fans na sila. Totoo siya right after nanalo ka kay May, Denise. Grabe, nakakagulat yan. Nakakatuwa yun. Nung last na nakausap ka namin, URCC ka pa noon, di ba? Opo. Nandun pa ako sa Pilipinas. Nasa may work Pilipinas pa ako ka pa. nun. Actually, wala man siya nag-interview sa akin nun. Kayo lang din. Pero, nung after nung laban ko sa One Championship, sobrang dami na. As in, ikaw ba naman lalabanan mo champion soon? Regarding that nga pala, anong feeling mo nung, di ba, kinalaban mo si Mei Yamaguchi. Dun, pag-usapan nga pala natin yung fight na yan. Yes, very interesting fight, grabe. Yeah. Kahit ako, nagulat din ako kasi short notice lang yung sa amin ni May. Parang 3 weeks notice lang. Nasa Pinas pa ako noon, tinawagan ako kung pwede ko ba daw siya labanan. So, hindi pa lockdown noon. Pumunta agad ako dito sa Fairtex. So, nag-camp ako ng 3 weeks. Tapos, yun, pinag-aralan ko lang yung namin ni Kuya actually, tsaka ng coach, yung Coach DJ Jackson, yung black belt na coach ko dito. Pinag-aralan lang namin yung mga videos niya, tsaka fights niya. So yun, successful naman. Kwento mo naman sa amin yung strategy going into that. Kasi parang ang interesante na pinag-aralan nyo, tapos na-execute mo yung plan, and then, wow, you won. Like, hindi ko pa nakita si May na, kasi nahirapan si Angela sa kanya eh. Siguro, mas marami siyang video na mas mapapag-aralan ko kaysa sa video ko na papag-aralan niya. Guys, like, mas mahirapan siya maghanap ng mga previous fights ko compared sa kanya na alam ko na kung paano yung game plan niya, ganyan. Eh siya siguro medyo na-confuse siya kung ano yung gagawin niya sa fight. Sa bagay kasi mas lesser videos available, mas clueless ang kalaban mo sa'yo. Oo Yes. nga. Kasi mas marami siya experience sa akin eh. So, nga. feeling ko yun yung naging advantage. Na-advantage. Well, actually, yun nga ata naging advantage mo sa kanya. And dahil din dun mismo sa laban yun, yung buong Asian MMA scene, if not the whole world MMA scene, biglang napatingin sa'yo eh. Parang lahat sila, sino si Denise Zamboanga and how did she manage to dismantle Mei Yamaguchi just like that? Parang ganun ang dating eh. Kahit ako nagulat din ako eh. kahit ako nagulat din ako. Kasi to dito. Mei Yamaguchi yun eh. Parang nung nilabanan ko siya yung parang number 1 contender ng atomweight. So, feeling ko, pag nilabanan ko siya, and then nanalo ako, advantage ko. Kasi hindi ako kilala eh. Hindi ako kilala sa One Championship eh. So, pag natalo ko siya, yung name ko, mas aangat sa kanya. So, Tama. Less to lose, no? So, ginrab ko yung opportunity na binigay ng One Championship na yon. So, yun, kahit para sa akin, okay lang ako matalo dito. Walang mawawala sa akin kasi hindi ako kilala eh. Hindi pa ako kilala eh. Nakakaisang fight pa lang ako eh. So, ayun, siguro, will ni Lord na manalo ako doon. Galing eh. Kasi we've never really seen Mei Yamaguchi na mangyari yung gano'n. Kahit yung mga laban niya kay Angela Lee, 2 beses sila naglaban. Pero hindi sa ganong level kung paano mo siya natalo eh.
That's true. Kahit Saan ka nahirapan daw, po ako Denise? nagulat. Medyo ano yung grappling, no? Intense yung exchanges na dun, Yung pag-attempt po niya ng leg lock, medyo hindi naman ako nag-worry kasi hindi naman siya ganun kahigpit. Nag-worry lang ako nung na-take down niya ako tapos nasa ilalim ako. So, tinry ko na tumayo kagad. Yun lang po talaga yung iniwasan ko sa kanya, take down. Ma-defend ko lang yung take down niya. Okay na. Parang Kasi medyo... delikado kasi black belt po siya sa jiu-jitsu. Magaling po talaga. Experience. Parang nararamdaman nga namin nung pinapanood namin ni JC yung... Kasi kilala ka namin bilang aggressive Oo. striker, pushing forward. Tapos parang ingat si Denise Ang daming counter-striking So, yun nga po, parang medyo nag-iba din po yung kung yung dating galaw ko sa ngayon. Kasi dati po talagang sugod ako ng sugod, hindi ako nag-iingat. Bahala siya. Kasi dati po gusto ko talaga tapusin. First round, ganyan. So ngayon, medyo papag-aralan ko muna yung kalaban bago ako sugod ng sugod. Parang ganun po. Pero during that fight, saan kang banda nung fight pinaka nahirapan talaga? Saan part pa? Wow, di alam. Wait. Feeling kasi namin parang nasangati ka ng sumugod. Like yung vintage Denise Zamboanga na, baragan na, ito na. Actually, ano lang po, yung na-take down niya lang po ako na part. Doon lang po. Medyo kinabahan din ako. So sa striking niya, hindi ka masyado nag-worry? Safe to say? Hindi naman po. Medyo kaya naman. Wow! Well, confidence. Yes. Nagawa mo naman eh. So, now that you're contender, Denise, kamusta naman ang pag-aaral for Angela Lee, just in case? Actually, parang same lang din po kay May. Pero siguro po, mas papaghandaan ko yung cardio. Tsaka more on defend sa jiu-jitsu. Kasi, galing po siya talaga siya sa jiu-jitsu, ganyan. Tapos, yung cardio, 5 rounds po yun. Di pa po ako nakakalaro ng 5 rounds. So, yun po yung yung advantage niya sa akin. 5-rounder siya. Ako, hindi pa ako nakakalaro ng championship first time if ever. So, ayun po. Tsaka nagstay active po ako kahit quarantine. Everyday po ako nag-workout. Oo nga, about quarantine. Maraming tanong si JC about that. About the quarantine. Kasi, dyan na kayo inaabot eh. Kayo lang ba ni Dek kung kasama nyo si... si Kuya John. Si John and si Fritz ba kasama niyo dyan? Hindi. Opo. Dapat po magte-training camp siya kasi may laban po siya sa Japan. Hindi na rin po siya nakabalik. Naabutan din. Kamusta naman ang quarantine experience niyo dyan ngayon sa Thailand? Actually, yung quarantine dito sa Thailand, yung case ng virus is mas less than Philippines. Feeling ko mas safe po dito kaysa dyan. Feeling din namin mas safe ka dyan. Oo nga, mas safe ka nga ata dyan talaga. And then, parang mag-open na rin po yung gym. End of this month, I guess, or next month. Mag-open na rin po yung mga establishments dito. Kamusta naman yung araw-araw niyo dyan since you got lockdown dyan sa Thailand? Ano lang po, workout lang kami dito, papawis sa labas, ganyan. Tapos, basta tinatry po namin maging active everyday. Na parang pag-aralan yung ganto. So, speaking of papawis, Denise, kasi legendary ang init ng Thailand kapag summer, di ba? May nahirapan ba kayo sa... Yun nga, di ba? Kamusta yung adjustment sa heat? Like, I'm sure nung pumunta ka dyan, medyo... Hindi lang siguro culture shock, talagang weather shock. Grabe po, parang niluluto ko parang may sauna po, ganun. So, advantage din sa weight cutting, gano'n? Opo. After nandito ka nga lang po, nakaupo nga lang po ako dito, pagpatay yung aircon, nakaupo lang, papawisan ka po kahit may nakatapat na electric fan. Ganun po siya kalala. Oo po, kahit umuulan, mainit. Napaka-legendary kasi ng heat dyan. Ang dami ng nakmoy na namatay. Just weight cutting, di ba? Grabe. Pero advantage yun pag magkakat ka ng weight. Ang bilis. Mas mabilis. Ang bilis. Baka sumobra na nga minsan.
umatras tayo ng konti. Pag-usapan natin yung experience mo training with Fairtex nung nagsisimula ka pa lang. Kamusta yung experience so far? Yeah. Okay. Very interested kami kasi lalo na yung mukhang friends na kayo na very, very good friends na kayo. Ni Stamp eh. Pareho po kasing makulit, kaya ganun. Kasundo. So, jive, ayos. Kasundo. So, ayun, nung unang pagpunta ko po dito, mahirap. Kasi unang buwan ko dito, iyak talaga ako kasi nakakamiss. Namimiss ko agad yung family, ganun. Tapos, yung sa training, usually po, 2 beses, 3 beses sa isang araw. Wow. Ano lang po yun. Parang kain, tulog, training, ganun lang po. Parang ang laking difference from your training sa Pilipinas, no? Sa Pilipinas po, 3 oras yung biyahe, 1 oras po yung training. Grabe. Ganun po. Ubus na po yung oras po sa biyahe. Grabing traffic. So, Kamusta yun nga ang po, language barrier, though, Mm. Denise? feeling ko nga po tayo na po ako eh. Marunong ka na magsalita. Medyo pa marunong na. Tinuturuan po ako ni Stamp. Wow. So, gaano ba kayo ka-close na ni Stamp? Kasi parang even sa mga pictures nyo, even sa mga posts niya, talagang parang best Very friends na kayo interesting. Tinuturuan mo ba ng English? Tinuturuan mo ba ng Filipino? Tinuturuan ko po. Tinuturuan niya ako mga bad words. Ayan, dyan ang banding. Kapag nakausap namin si Stamp, Hindi, nagmumura siya yung sobrang Pinoy. kulit po niya. As in, sobrang kulit niya. Yung nagtitraining po kami, ganyan. Tapos, bigla na lang siyang tatawa. Tapos, tahimik po yung gym pag wala siya. Ganon siya kakulit. Ganun po siya kakulit. Tapos, non-stop po yung salita niya. Madaldal pala talaga si Tapos, Stamp. every after training, magyayaya po siya ng TikTok. Kaya pala ang dami yung TikTok. Okay yung trip Opo. niya. I want this. Let's make TikTok. Kagayon siya. Okay. Hindi ka pwedeng umayaw, kundi Tapos, roundhouse ka. dati po, nung open pa po, hindi pa po lockdown, every week, nagyayaya po siya ng buffet. Hindi ba mahirap lalo mag-weight cut? Opo, ganun. Nagyayaya siya lagi ng buffet. Mahilig siya kumain. At ako po yung paborito niyang yayain. Magkasing Pagdating age sa kayo, pagkain. Carlos, ni Stamp, no? Or mas bata ba siya? Mas bata po siya ng 1 year. Wow. So she really started training early and fighting early. Yes. I think she started training like 5 years old, 6, something like that. Wow. Grabe, bata pa lang. Grabe sa Thailand, ah. Grabe. Pero sa Fairtex po siya, nagtitraining parang mga 3 years, ganyan. Pero nag-start talaga siya 5 years old. Denise, gaano kagaling si Stamp? Oo, yun. Paano ba? Yung paggising ko, dami ko nang pasama. Ganun po ba yun? Kasi wala. I mean kasi, di ba parang sparring partners din yata kayo? Siya po yung favorite niya akong kasparing. Favorite niya po akong ka-training partner. Favorite ko siya ka-training partner. Kasi kapag sparring po talaga. Wow. Lalo na po 100%? pag malapit na yung camp. Hindi naman po as in 100 na patay na kami. Pero yung mga technique. Pero yung mga technique, sobrang galing po. At as in world class striking. Dahil Lalo doon, na yung kick niya. Grabe yung kick niya. Talagang hindi ka makakatakas. Parang kahit lalaki po, matatalo niya eh. and dahil doon sigurado mas napapolish lalo yung striking mo kasi sparring partner mo, Stamp Fairtex. Ayun nga. Sobrang blessed na siya yung kapartner ko sa sparring lagi. Totoo, Denise. So, kung distance control mo pa lang kay May, nag-show na siya eh. Ang layo na nung Wanderlei style mo dati. So, yun yung advantage ko sa kanya as training partner. Like, tapos, yung advantage naman niya sa akin, yung ground, tsaka yung wrestling. So, parang we help each other sa both style. Parang fit na talagang sparring partners. Fit talaga. Pati sa buffet partners din eh. Totoo. Kaso paano naman yun? I mean, 'di ba si Stamp din is may plans to to challenge Angela sana, kaya lang ikaw yung unang pagbibigyan ng Nauna. one eh. So, yung contender.
Sabi niya po sa akin parang supportahan niya daw ako, ganyan. She looks forward into the fight between me and Angela Lee. So, yun, very supportive. Hindi siya yung katulad ng ibang fighter na yung nawawala na yung friendship. Ipepersonalin na. Walang kaibigan. Labanan ng pangarap. Parang ganun. Hindi siya ganun. Labanan ng pangarap. Maraming ganyan sa Pilipinas. Actually, oo nga. Hindi. Well, speaking of yung kay Angela Lee naman, I mean, two fights into one championship, tapos Angela Lee na. Anong masasabi mo dyan sa next fight mo, hopefully? Dennis, lalo na kasi may mga, yung ibang contenders, like next in line mo, si few Chinese women, like si Mengbo, tsaka si Gina, nandun din pala sa title picture. Actually, si Mengbo po dapat talaga makalaban ni May. Yun yung pinalitan mo, short notice. Hindi po siya nakabiyahe nun dahil nga po sa virus. So, ako, nung nalaman ko na parang ako kagad, parang, inano ko na lang na yun yung opportunity to eh. Maraming mga fighter sa division ko na gustong marating kung ano yung narating ko. Parang, ang dami pa nilang stepping stone para makarating dun sa top. So ako, iti-take ko na lang yung opportunity na nandito na ako sa top. Parang ganun po. Kasi sayang eh. I mean, ito ang na yung dami chance dami pong lumalaban, dami pong mga fighter na pinipilit na mapunta dun sa top eh, na parang, ito labanan ko to, parang punta ko dito, ganun po. Grabe, ang laki ng opportunity. Kung hindi ko rin po nakalaban si May, hindi po ako hindi pa po ganito kabilis yung journey ko eh. Denise, anong palagay mo sa, lalo na nakalabas ka na ng Pilipinas, nakita mo yung international scene, hindi lang yung Asian scene, palagay mo lalo na sa women's MMA ng Pilipinas, ano pa yung pwedeng improvements? Ano yung wala tayo? Ano yung kailangan pang gawin? For me po, based on my experience, yung gym, I think we need gym na nandun po lahat. Lahat as in train coaches? There's MMA training, there's boxing training, Muay Thai. Like, nandun na po lahat. Like, may wrestling na po dyan, may jiu-jitsu class na po dyan. Kasi, based on my experience po, nahirapan po ako gumawa ng camp sa Pinas dati. Kasi, I need to travel to this gym, and then train, and then travel to another gym to train different sport. Ganun po. So, nahirapan ako, parang, pagod na po ako sa biyahe pa lang. Biyahe pa lang, pagod ka na. Parang, pero yung mga trainers po, ang dami pong magagaling na trainers sa Pilipinas, ang dami pong magagaling na coach. Feeling ko yung kulang lang po yung gym na nandun po lahat ng sports eh. So, kinda like, kung paano yung inoperate ni Fairtex ngayon. Opo. Parang malapit lang yung house mo dun sa para hindi ka na po pagod. After mo gumising, diretso ka na po training. Maraming ang ganyan sa Thailand like yan si Fairtex, Tiger, si AKA, sila, dormitory base, no? Parang parang Lakay, parang ganyan po. Andiyan na po lahat. Oh yeah. Speaking of Lakay, nakakasabay nyo rin sila mag-training dyan pag nandyan sila? Or ibang sila? Pag bumibisita sila, nakakasabay po namin sila. Pero saglit lang po sila bumibisita, parang mga 1 week lang po. Pero ang alam ko po kasi, parang yung Fairtex po, ini-sponsoran nila yung Lakay. Parang ganun. So they can train here and then sponsor ng mga apparel, something like that. And kamusta pala yung experience mo so far training with Fairtex? Kasi, I mean, it's not an ordinary fight camp. Given na yung mga klase ng fighters na nagtatrain dyan. Feeling ko po, mas advantage. Kasi yung mga nandito po parang mga world-class fighters po eh. Everything Iba else, po, like nutrition mo and everything, good ka na rin dyan. Meron po may nutritionist po.
Wow. Kompleto po. Wow. Sa Pilipinas, kalang ikaw yung nutritionist mo eh. Opo. Yun nga rin po yung feeling ko na parang kulang din. Kasi napaka-importante sa fighter yun, yung nutrition. Hindi lang po yung basta cut weight, hindi po pwede. Kasi lalo na po sa one championship, hindi po pwede na bastang cut weight ka lang po na kagaya po sa UFC na pwedeng ikat yung water. Sa one championship, bawal po ikat. Tinetest po, di ba? Oo nga pala, hydration test. Kamusta yun? Yung experience mo na ganong ibang klaseng weight cut? Actually, nahirapan po ako nung una. Nung unang fight ko po sa one championship, nag-failed po ako. Wow. Ng hydration. Yung hydration. Yes. Yung against kay Jihin. Yung Malaysian po. So, nag-failed po ako ng first day hydration. And then, so, pag nag-fail ka po ng first day hydration, need mo po mag-test ulit kinabukasan and then during the fight. So mas stricto yung checking nila. So nangyari po nun, nung Friday ng umaga, kailangan pa po nila i-check yung hydration ko, tapos yung weight. So hindi pa ako naka-recover nung before fight. A day before fight. Grabe. Parang ang hirap nga. Opo, ang hirap. Parang feeling ko parang nanghihina ako nun eh. Pero nung next fight mo naman, I mean, may 3 weeks ka lang nung next fight ko na, parang alam ko na po yung gagawin. So at least parang progressively nagiging mas madali pala yung anong proseso. Opo. Anto na po pala si Kuya by the way. Hello, sir. Hello, Drex. Kamusta? Hello. Welcome, Drex Zamboanga, URCC champion. Just finished swimming in Pattaya, Thailand. Oo nga eh. Ito nga, sinusulit ko na sir para para at least, di ba, ma-enjoy ko man lang kahit lockdown dito sa Pattaya. Training. Pero may swimming pool dyan sa labas? Sir, sa loob mismo nung Pertex gym. May swimming pool sila. Kasama yun sa training nyo, yung swimming sa buong program? Actually, hindi talaga siya sa kasama. Parang kasi siya parang sa loob mismo ng Vertex, may gym, may hotel, tas may may swimming pool. Parang parang siya, parang alam mo yun, kuyari pagka medyo pagod ka na sa training or sa training camp, parang yung pinaka-relaxation ng mga fighters para enjoy man lang. Hindi naman mainit sa labas dyan. Kasi dito sa Pilipinas, mainit pa rin sa labas ka. Pag ganitong oras. Ngayon, sir, mainit siya dito, sir, pagka mga tanghali. Tanghali, tapos, pero, sir, minsan may time na, na mahangin siya. Tapos, may time din na sobrang mainit. May ganun time. Tsaka minsan lang umulan dito, sir. Siguro sa isang taon, bilang lang sa kami yung ulan. Wow. Pero mainit. Kagaya kanina, sobrang init kanina. Matindi. Wow. Tindi. Sabi nga ni Denise, pero sobrang... pero yung init niya, kayang tanggapin yung init to. Unlike sa Manila, yung paglabas mo pa lang, talagang tunaw na. Yung feeling. Parang, yung ganun eh. Mapuntahan lang natin yung training mo dun sa Fairtex. Officially ba part ka na ng Fairtex team or Sa ngayon sir, wala pa kasing fight na offer yung Fairtex sa akin sa ngayon. Pero meron dapat kaso na na-cancel siya. Na-cancel dahil sa corona. Pero yun nga, kapag once na nangyari na yun, madali na yun, sir, yung ganun. Bali, isa-sign ka na nila officially na maging part ng Fairtex. Apo, ganun. So we'll see you carrying the Fairtex name na Drex pala. Parang gano'n na din. Pero sa ngayon, sir, sa ngayon, tinitingnan pa namin kasi
Actually, hindi ko pa talaga plan na na kumbaga mag-side sa kanila kasi first of all, nung kaya ako pumunta rito is to help Denise dun sa sa training niya. Tapos mag-training na rin ako dito. So, my experience ko yung Ulitin na rin. training. Oo, yung training. Tapos sinulit ko na rin na nag-train ako dito for 1 month. Kasi yun lang yung yun lang yung available eh. Yun lang yung available na kumbaga yung sa visa. 1 month lang kasi tourist lang ako nun. Nangyari, nagkaroon ng corona, na-lockdown kami dito. So, buti na lang, mabait yung mga Thai dito. So, na-extend yung visa namin masipa pa hanggang July. Patagal-tagal pa rin pala. Matagal-tagal pa rin. Kamusta yung training mo dyan sa Fairtex kumpara sa training mo dito? Dito sir mas convenient siya kasi pag sa Pilipinas nangyayari is pupunta ako sa gym tapos babiyahe na naman tapos gym ulit tapos babiyahe na naman and then plus yung work ko din sa UFC gym kasi di ba nagtuturo ako doon as a coach pero hindi naman siya full time pero part-time coach lang ako doon pero yun nga syempre yung biyahe kasi yung mabigat sa Manila eh. Kumbaga, mahirap lumagari. Kahit sabihin mong 20 minutes away lang yung gym. Pag inabot ka ng traffic, aabutin ka ng ilang oras eh. Ganun yung Pero yun yung nakikita ko na parang difference nilang dalawa between din sa Fairtex. Tapos pero kasi ang gusto ko lang naman sa Pilipinas is yung kumbaga may mga coach ako dun eh. May mga boxing coach ganun tapos mga conditioning coach. Kumbaga may mga friend ako na talagang willing to support me. Mga coaches na talagang handang tumulong sa akin. Pero dito naman sa Fairtex, ang maganda naman dito is yung mga nagtuturo sa amin, mga world class. Lalo na sa mga grappling, sa jiu-jitsu, tsaka sa MMA. Mas siya. Tsaka yung sa Pinas kasi parang yung mga kasparing ko, hindi kumbaga yung yung kumbaga yung kulang ba sa level mo MMA, yung pagiging MMA na completion dun sa fighter, yun yung parang kulang eh. Unlike nung nandito kasi, nung pumunta ako dito, nung first time na pumunta ako rito, merong champion sa Muay Thai, meron champion sa Jiu-Jitsu, may champion sa wrestling, mga gold medalist sa Olympic. So, parang all-in-one na siya. Talagang highest level na pwedeng kasama sa training. Na makakasama sa training na makakatulong din makakatulong talaga dun sa next kong magiging fight. Tapos ayun, kumbaga kumpleto na nandito na lahat. So advantage talaga na nandito kaming dalawa ni Denise. And yung laking difference ka from your training sa Pilipinas, no? Go ahead, JC. And yung pagpunta mo pa dyan, aside from helping si Denise, is part din ng preparation mo kasi dapat 'di ba lalaban ka, magde-defend ka ng title mo sa URC. Ayun nga sir, parang nangyari na itong si Denise 'di ba nag-prepare siya for May and then 1 week ahead bigla kaming kinontak ng URCC na magkakaroon kami ng title defense na dati gaganapin sa Okada. So, sakto din na pagka-announce, yun, nag-prepare na rin ako. Nag-train na din ako dito. Ito yung sa SEA Games na Drex? Sa SEA Games. And then, a week ahead, in-announce din na na-cancel dahil sa corona. And then, mga ilang days na dapat uuwi na ako, bigla rin nag-cancel yung flight dahil sa nag-lockdown naman sa Manila. Pero parang blessing in disguise na rin yung pagka-cancel kasi tuloy-tuloy pa rin ang training mo na. Tsaka sir, kumbaga nangyari is nagdadalawang isip kami ni Denise na uuwi ba tayo kasi pag umuwi tayo, malalockdown tayo dito. Tapos kapag umuwi tayo is
kailangan natin mag-training pa rin. Pero naging blessing na rin na naisip namin na sige, wag na lang muna tayo umuwi. Tapos ayun. So yung ginagawa namin dito is nagtutulungan kami dito nila Jan, Denise. Tapos nila Fritz. Kumbaga kami ring mga Pinoy tsaka mga fighter, mga nagtutulungan dito sa kasi kami lang din naman yung mga susunod na mga next na lalaban sa mga susunod pang mga generation. And dahil doon sa training mo ba dyan, sa tingin mo, if ever, pagbalik nyo dito and siguro, sabihin natin, matuloy na yung title defense mo, siguro mga September or October, mas prepared ka na ba ngayon kesa doon sa mga previous fights mo? I mean... Sir, mas ako, feeling ko mas well prepared daw kasi nung time na nasa Philippines ako, nag-focus ako more on boxing conditioning. Yun doon ako nag-focus. Tapos ngayon nung napunta ako dito sa Thailand, na-focus naman ako sa sa buong ground sa completion na ng MMA. Kumbaga nung nasa Philippines ako, kumbaga yung fighting skill ko as an MMA fighter, hindi pa ganun ka-complete. Kasi wala akong ka-sparring. Tapos yung grappling ko tsaka wrestling ko, hindi pa ganun ka-furnish. Unlike ngayon, nung nag-train ako dito, mas na-furnish ko yung MMA skills ko at the same time. Yung kulang ko sa grappling, mas natutukan. Kaya mas naging complete ako nung napunta ako dito. Parang... Drex, kumbaga, hearing you now, ang laki nung feeling mo na from where you came from. Because you've been fighting since 2012, bro. Oo nga, sir. Ngayon, parang ngayon ko lang narinig sa'yo na, mas complete na ako na fighter. Ano ba tol yung dapat pa nating i-improve sa Pilipinas? Like now na nakita mo na yung level of difference. training dyan sa Fairtex, bro. Ako, sir, sa nakikita ko ngayon, ang kulang talaga is yung parang yung kagaya dito na parang support the athlete na parang kumbaga maraming kasing potential fighters sa Philippines hindi lang sa boxing kundi MMA din. Tapos at the same time yung mga fighters din natin is kailangan talaga matutukan ng attention na kasi kumbaga kung hindi ko na push or namin ni Denise itong ganitong klaseng sports, kung hindi namin sinapuso o pinassionate itong ganitong klaseng sports, baka di rin kami, sir, dumating sa ganitong point Pero parang bihira lang din kasi sa athlete yung kumbaga yung i-pursue mo yung goal mo tsaka yung dream mo na maging MMA fighter, maging world class fighter, maging champion. Pero yun lang kasi may mga fighter tayo sa Pinas na alam ko talaga may mga potential pero hindi na susuportahan ng government natin or ng mga coaches kasi nga kinukulang talaga tayo sa support. Pero kung magkaroon man tayo sa Pinas ng isang kagayan ng ganito na isang Philippine MMA fighting gym ganyan or lahat ng mga magaling MMA fighter nandun na lahat, mga boxing coach nandun na, yung wrestling coach, conditioning coach kompleto na, tapos lahat ng facilities nandun. Feeling ko yung MMA community sa fighting mas natataas pa Yun yung nakikita ko. That's true kasi ang laki naman ng community natin in terms of being passionate, 'di ba? Parang hindi naman nagkukulang sa ganun Pero yun nga ngayon naririnig namin yan sa sinasabi mo. Parang ang laki pa lang kailangan pa nating i-improve in terms of just not only supporting the fighters pero yung dami ng kailangan na ipasok para maging world class yung atleta, no? Oo, sir. At saka sir, tawag doon, kumbaga kapag ikaw as a athlete ka tapos hindi mo na kumbaga yung hindi mo masyadong naisa puso yung ginagawa mo tapos parang binaliwala mo lang yung passion mo sa ginagawa mo. Matatangay ka ng kumbaga ng sitwasyon sa Pinas kasi sa totoo lang
mahirap talaga kaming atid sa Philippines kasi syempre una, sagutin mo yung pamasahe mo, sagutin mo yung boxing coach mo, sagutin mo yung jiu-jitsu coach mo, tapos yung kakainin mo, yung ganong mga klaseng sitwasyon ba, yun yung nangyari sa akin sa Pilipinas, na sobrang hirap. Ang hirap ilakad no? Ang hirap i-grind. Which is nangyayari din yun sa mga ka-teammates ko tsaka sa mga student ko, na yung iba, may mga anak pa, ganun. 3 yung anak, tapos lumalaban. Mas mahirap. Pero marami akong mga nakaspar na na nakaka-train ng mga MMA fighter na magagalit. Pero yun nga, di lang talaga nabibigay ng magandang oportunidad, tsaka di lang nasusuportahan. Pero kung masuportahan tapos mabigay ng opportunity na lumaban tapos matutukan yung fighter, malaki yung maaabot ng MMA sa Pilipinas maabot natin yung mga world class Kasi nung pumunta kami sa Singapore ni Denise, yung huling laban niya sa One Championship, yung kay Mei Yamaguchi, yung mga nakikita ko mga athlete doon, may mga kaya talaga sila Kumbaga, kagaya nila Angela Lee tsaka ni may pera talaga yan kumbaga, lumaban sila o hindi. Kumbaga, ganun na talaga sila Ganun na yung estado ng hindi magugutom yung mga yon, bro. Oo, hindi magugutom Sa atin, sila, ang supplement nila, kompleto, may whey. Sa atin, kanin, lugaw. Ganun, di ba? Ang hirap Aho, Hirap tsaka naman fishball. Fishball. Ako, naranasan ko yun. Sa Pilipinas, pag talagang walang-wala ako, punta lang katambay lang ako sa kwek-kwekan Taka sa Mami Paris, okay na solve na ako Yun lang At least may itlog, di ba, bro? At least may itlog tsaka may laman, di ba? Masarap. Oy, laman, no? Carbohydrates. Namimiss ko na nga yung lugaw tsaka yung Mami kasi wala nun dito Diyan ka muna, bro, kasi 2 linggo ka rin dito mala-lockdown. Bago ka nakatikim. Nakita pala namin, bro, yung very good dance moves, yung sa Sa TikTok niya. Sumasayaw ka talaga, di ba, Rex? Kumbaga, nung na-feature yun sa Dojo Drifter, nung senior ni Gab yung sabi ko, tawag doon, so mag-comment kasi di na ako makapag-comment kasi parang sa link video yung pero nung elementary kasi ako na-expose na rin ako sa ganun, sa mga ganung mga sayaw. Tapos nung high school ako, palagi kami nilalaban sa mga school. Pero nung nag-college ako, mas nawala na ako ng focus doon kasi syempre study na lang. Tapos nung time na in-approach ako ng coach ko na mag-MMA, doon ako nag-start mag-MMA. So nag-start ako mag-MMA, 17 years old. Nag-amateur muna ako. Tapos yung mga tropa kong mga dancer din sa school, hindi na ako nahikayat. Pero matagal na, as in mga kailan ba 2002 pa ata yung huli kong sayaw sa competition Yes. Pero Drex, ngayon na nagra-rise na sa MMA, lumalabas yung mga magagaling na sa movement tsaka sa dance, sila yung nagcha-champion. Si Israel Adesanya. Actually, si Junior Dos Santos, magaling pala magsayaw, bro. Talaga? Nag-dancing with the Stars Ang sir, ang pinaka gusto ko na nakita kong fighter na sumasayaw habang yung sa mga entrance saka magaling sumayaw. Si Prince Naseem. Prince Naseem, kilala mo yun, sir? Si Prince Naseem. Magaling yan. Yun. Idol ko yun sa sayaw. Galing sumayaw. Si bro? Si Drex? Si Genki Sudo. Genki Sudo yun. So feeling mo ba medyo importante yung ganyang klaseng movement sa... Like ngayon nakikita mo na yung eksenang meron palang iniisip ko nga sir yung susunod kong laban mag-TikTok ako bago ako lumaban. Entrance song ko TikTok. Medyo iba yun ibang dating yun. Makakasira na laro ng kalaban yun. Oo, di ba? Ay kung bumalik ka Japan, I'm sure hit yun sa Shooto Pero nakakatuwa din kasi sir pagka tawag doon, sinamahan mo ng ganun yung sa mo. Kasi yung MMA kasi entertainment Kumbaga gusto ng tao na entertain
True. So sa akin hindi naman, kumbaga sa akin, kung magkaroon kaya rin, sumayaw ka bago lumaban, feeling ko okay lang naman kasi gusto ng tao yun, enjoy sila di ba? Oo, na-entertain sila. Tingnan mo si Tony Ferguson, pare. Kasi Ferguson, ang chill lang kumbaga habang nag-i-ensayo, sumasayaw Sumasayaw, di ba? Galing Idol yun, idol. So, mabalik lang ako sa training mo pala dyan. Anong klase yung kasi sa party train mo syempre yung sparring sino yun may mga tipong mga fighters na nakaspar mo na dyan sa Fairtex? Dito? Yung sino ba? Yung mga Muay Thai fighter na dito, sir, yung mga crew nila, yung mga spar ko sila. Tapos yung mga one championship na mga fighter sila, Johan. Tapos sino pa ba? Marami, sir Ang daming mga may mga nakaspar din ako dito ng mga mga champion sa Kyokushin, karate, mga international. Tapos may nakaspar din ako ng mga Olympian wrestler, ganun. Pero ang di ko sir nakaspar si Oberim, sir, nung pumunta dito. Medyo feeling ko nakakatakot. ako ni Oberim, baka di na ako magising Pare, ibang klase sumipa ata. Sir. Pero ang galing nanalo daw siya kanina. Nanalo siya kanina, di ba, knockout. Pero legend na yun Actually, kung ako sa kalagayan niya, di ba, 40 years old na siya. Pwede na siyang tumigil Malaki na rin yung malaki na rin yung naiambag niya sa sa MMA community. Ito yan. Sa K1 pa lang, pare. Sa K1 pa lang. Ano pala ang next na aabangan namin sa if ever matapos na tong COVID at makabalik na bumalik na yung offer sa URCC, meron na bang yung minatch up ba sa'yo na kalaban mo dapat is yun pa rin kaya or sir, yung pa rin yung mga kalabang ko Wala pa namang option. Unless na lang kung mag-back out yung mga kalaban ko. Siguro, mga gano'n. Pero naman, kumbaga, sa akin okay lang naman kahit sino makalaban ko kasi kumbaga nagpre-prepare pa rin naman kami dito si papaano. Nagtutulong-tulungan kami dito. Ang kinaganda lang talaga, sir, na lockdown kami dito kasi kumbaga pagka may time kami nag-training kami nila Dennis dito. Di pa rin naman nawawala yung yun ang importante, tuloy-tuloy ang training tuloy-tuloy. Kasi mahirap din mahinto Mahirap din mahinto sa training. Kumbaga magba-back to zero ka na naman. Yung mga kalaban mo ba nun, yun ba yung, hindi ko maalala kung Russian ba yun o Koreano? Yeah, Russian, sir. Russian yung mga kalaban. Russian siya. Russian siya. Tapos ang niya, yun, ang background niya sambo. Medyo mabigat yun. Sambo. Tsaka yung mga panalo niya marunong submission. Pero dyan naman, sigurado naman na kahit papaano, well-prepared ka na sa kanya. Oo, sir. Tsaka tawag doon, yun din isa sa mga ko, sa mga goal ko ngayon na kaya ako napunta rito kasi matutukan yung grappling ko yung sa wrestling. Kasi kung papansinin niyo, sir, pagka lalo na sa mga sa one or sa UFC, karamihan sa mga magagaling na fighter doon, mga magagaling sa jiu-jitsu. Marami ring kasi halimbawa kung sakaling may mag-offer sa akin. Kasi ngayon open naman ako sa contract ngayon, sir. Wala naman akong official contract sa URCC. Hindi ka pala talibrex. That's nice. Hindi ako official sa URCC. Pero yung belt na sa akin. Kung sakali man na may mag-offer sa akin sa ibang bansa or kung saang yan, at least may matapat sa akin na black belt sa jiu-jitsu or saan man na world class. At least alam ko sarili ko na prepared ako sa ganung klase. Mas confident ka na ngayon mas confident ako. Kasi nung nasa Pilipinas ako, talagang focus talaga ako sa boxing Parang kasi hindi na rin kasi kinakaya ng time ko na parang magising ako sa umaga, mag-i-ensayo, tapos papasok sa trabaho, tapos sa gabi baboxing ako. Tapos minsan naman sa umaga boxing, tapos kasi kung babiyahe pa ako ng kasi nag-train ako sa Mandaluyong ng yung pinaka main gym namin sa Top Guys. Sa Mandaluyong pa. Parang sa akin medyo malayo yung lugar. Kasi may mga malalapit din naman, sir, na mga lugar na
napag-training ako. Gaya nila, sa gym nila, sila Coach Jerry sa round 1. Minsan nag-train din ako doon. Round 1. Oo. Tapos minsan sa Sprawl MMA doon nag-train din ako doon. Pero, Sa Cubao. pero sir, yung biyahe kasi, hindi na rin talaga kinakaya ng katawan ko. Oo. Kasi kaya ngayon sir, yung gym ko ngayon sa bahay, doon na lang kami nagtitrain ng mga ng mga teammates ko. Tapos yung mga coach ko, doon na lang kami nagtitrain. Drex, kamusta Kaya, yung training dyan? 3 hours every day? 4 hours, 3 times a day? Dito sir, ang time ng training is parang, sa umaga kasi, 2 hours na eh. So, 8:30 to 10:30. So, ano bang training? MMA, 2 hours. Tapos, 3 p.m. until 4 p.m. boxing Muay Thai. Tapos 4 p.m. 4 p.m. to 6 p.m. MMA. So parang Wow. 3, Grabe. 4, 5 ganun. Pero pagka tawag doon, pagka nag-open na yung gym, ang training talaga na normal training nila dito is 6 hours a day. Wow. Wow. Grabe. 6 hours a day. Kasi sa umaga, meron silang jogging. So, 7 a.m. to 8 a.m. Tapos, 8 a.m. to 10 a.m. yung training. So, jogging, training, tapos tulog, kain, pagising, training ulit. So, ganun lang. Araw-araw, puro ganun. Talagang Yun na lang magagawa mo Talaga. Buti may oras ka pa mag-TikTok, Drex. Yun nga, sir. Buti nga may oras pa mag-TikTok eh. Pero tawag doon, ang na lang namin dito, sir, ang pinakalibangan na lang namin talaga dito is mag-TikTok. Joke lang. Marami ka na bang friends na size, Drex? Ngayon, mga Thai na lalaki, sir, pero babae. Thai na lalaki? Walang yung mga fighter dito kasi yun yung mga kasama. Pero yung may Thai din na babae, kaso walang gaano rito, sir, kasi yung gym mismo tsaka yung parang kami lang din magkakasama. Unless na lang kung lalabas ka, yun, may mga Thai talaga. Bawal yan. May mga Thai talaga. Pero walang gaanong Thai na athlete dito, sir. Ang pinaka-athlete lang talaga na nakita ko na active dito si Stamp eh. Stamp. Na talagang masipag mag-ensayo, tsaka kumbaga kumbaga pagka pupunta kami ng gym, andun palagi. Kumbaga ang aga niya nandun eh. Kumbaga iba yung time kasi nila, sir eh. Sa Muay Thai. Kumbaga sila mga 1 hour sila ng maaga kasi may mga special training pa sila dun eh. Special training, grabe. Kasi sir, si Stam kasi meron siyang sariling hotel. Wow. May sarili siyang hotel dito. Tapos yung kami kasi sir, kumakain kami dun sa canteen. Siya dun mismo sa hotel, meron siyang parang tao dun, may restaurant dun. Sa mismong hotel, dun libre siya dun. Wow. Grabe, sponsorship talaga sa kanya. Swerte. Talaga siya, kumbaga special treatment talaga siya dito. Sir. Tsaka pag pumasok ka dun sa gym nila, sir, makikita mo yung malaking picture frame ni Stamp, naka-frame. Wow. Naka-frame pa. Tapos yung belt niya, nandun, nakalagay. Kumbaga, talagang sila dito. Kumbaga, tsaka sir, dito yung yung mga Thai dito. Kumbaga, sa kanila yung fighting parang, alam mo yun, parang normal day lang sa kanila. Para silang mga ATM na parang sobrang daming laban. Doon na sila yung mayaman. Grabe, no? Si Rodtang, sir. Si Rodtang. Yung ni Stamp, ha? Stamp, oo. Yun si Rodtang. Ang yaman pala nun, sir, dito. Talaga? Dahil sa laban. Saka napakasikat nung ni Rodtang. Oo nga eh. Tsaka tawag doon, yung kumbaga, yung presidente dito sa Thai, yung
yung pamangkin nun, idol si Rodtang. Grabe. Wow. Special talaga si Nakaspar mo na si Rodtang, Drex? Di ko nga siya sir nakaspar kasi nung time na pumunta siya rito, parang saglit lang din siya na na bisita lang o parang napadaan lang. Pero napakabait no sir ni Rodtang kasi Talaga. nung time na nag-ano siya rito, na nabisita siya rito, nilibre kami ni Denise. Oh, wow. Nilibre kami. Kasi ka-close si Denise Stamp eh. So parang mag-best friend yung dalawa. So parang parang nadamay ako dun sa sa ayuda. Nagka-ayuda pa sa Thailand. Hindi, biro lang sir. Pero mabait sir, mabait yun yung system tsaka sila Rodtang. Kumbaga yung hospitality din nila. Hindi ko nga sir na-expect eh. Akala ko tayo lang yung mga Pinoy na may mga ganong klaseng attitude, hospitality. Meron din pala sila dito. Ganun pala sila. Kamusta na ang time mo? Nakakapag-communicate ka na? Sa mga Thai, yun nga sir, yun nga sir eh. Pagka tawag doon, pagka may mga Thai akong nakakausap, minsan nakakalimutan ko, nakapagsalita ako ng Tagalog. Akala mo Filipino. Oo. Kaya minsan pagka tawag doon, pagka kinakausap ko sila, mas prepared ko English na lang. Yung may mga Thai naman dito na nakakaintindi naman ng English. Bale, last na lang Drex, sa inyo na lang din ni Denise. Any message sa mga fans nyo? Okay. Ayan. Yes, pakibati. Ayun. So, ayun, papasalamat ako sa mga katropa ko sa Pilipinas. At the same time, yung family ko na they support us na kami magkapatid. And then sa mga teammates ko sa Tough Guys, mga andang mga talagang sumusuporta. Tapos at the same time, yung Case Gladiator din, mapasalamat ako kasi isa rin sila sa mga tumulong sa akin na makapunta dito. Tapos ayun, sa mga fans ko, hintay-hintay lang tayo at tayo'y magkakaroon tayo ng isang malupit na laban sa susunod ng mga fights. So, yun lang. Tapos, God bless sa inyo, mga Pinoy. Alam ko, ngayon talaga, nasa gitna tayo ng krisis eh. Pero, gayon pa man, kami magkapatid na to, ni Denise, kami. Kumbaga, nagtutulungan kami para pag natapos tong pandemic na to, maitaas natin yung bandera ng Pilipinas. And that has been another episode of the Destroy Manila podcast. Thank you very much for listening. We would like to thank a few people. It's Coach Franco Rolioda of the Coach Franco Says podcast. Please make sure to check out his podcast. He's got very awesome content too. Of course, the Dead Drop podcast by Carl DeMessa.